Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abby Jubilia, Farm Supervisor po ng Mac Farm ng Celeste Trading, na mayroon po kaming 212 sow level, 8 boars as of now. Noong December 2010 po, nung pumunta po dito yung mga taga-agri-checkers, nagpa-implement po sila sa amin ng Win-a-Win na nakasalukuyan po na ginagamit pa rin po namin. Kumbaga yung sa Win-a-Win po na yon, ang objective po namin doon, kumbaga ito po nung ina-emphasize po namin doon, yung makapag-earn po kami ng maaga na maganda pong timbang. Ang ginagamit po namin produkto po nila na ginagamit po sa amin yung pong piglet milk na pagkapanganak po nung mga biik, ginagamit na namin siya. And then after 2 to 3 days, piglet milk naman, kumbaga po pace feeding. Ngayon yung pong piglet milk po na yun, hinahaluan po namin yun ng konting piglet booster para po mas kainin po nung mga biik. And then doon naman po sa piglet plus na yun, sa piglet milk, maligamgam na tubig po yung nagamit po namin para po mas inumin po, mas ma-stimulate po yung mga biik namin. Okay, then, nung first implementation po namin na, yun, malaki po yung nabago. Sa first implementation pa lang po namin nung Win-a-Win. Kasi, yun nga po, nakapag-awat kami ng at least 25 days age po. And then po, yung, kumbaga, yung inahen, yung body conformation inahen, hindi siya pumayat. And then, naglandi pa siya after 5 to 7 days. Kumbaga, nag-return heat siya ng 5 to 7 days. Pagkatapos, syempre, yung malaking bagay din na naitulong sa amin nung Win-a-Win, mas madaling natutong kumain ng solid food yung mga biik namin. As a result naman, compared dun sa original program namin, mas malaki talaga yung na-improve nung new program namin na Win-a-Win. Bakit ka mo? Kasi, mas, yun nga, sinasabi ko, nung pagdating dun sa biik, mas madali silang natuturuan kumain ng solid food. And then, syempre, kung pag mas madali silang natuturuan ng solid food, mas maaga namin silang maaawat. Tapos, dun, kumbaga, yung gatas din nung sa inahen, hindi sila nako-concentrate dun sa pagdede lang dun sa inahen. Eh, pag hindi sila laging dumedede dun sa inahen, syempre, yung hindi babagsak yung katawan ng mga inahen kapag inawat sila. Pagkatapos din, syempre, dahil din dun sa Win-a-Win na yun, mas madali naming mas tumataas yung parity index ng mga inahin namin kasi mas maaga silang naaawat. Tapos, pagdating naman dun, siyempre, yung mga program na yan, yung mga ini-implement namin program na yan, may mga critical factors din yan o may mga factors din kami kinoconsider. Unang-una kasi, siyempre, yung facility. Kailangan may labangan, hindi butas. Siyempre, kailangan din may water o kailangan malinis yung painuman nila para syempre mas mainam yung malinis, syempre hindi may iwasan din yung pagkakasakit. Hanggat maaari rin sana maganda yung breed na magagamit namin kasi based of my experience kasi may mga lahi rin kami rito na magaganda, meron din kami lahi dito na selection lang. Ngayon, dun ko nakita nung nanganak yung magagandang lahi, talagang mas maganda yung biik nila kaysa dun sa mga dito lang nanggaling na lahi. Pagdating naman, syempre, pinaka-importante din yung management. Syempre, kahit maganda yung pakain mo, kung yung naman tao, hinahayaan lang naman na marumi, hindi nagdidisinfect, hindi nalilinisan o napapanisan naman, useless lang din yung paggamit natin ng mga produkto na yon kung hindi rin yung taong nakalagay doon, hindi tama yung ginagawa nila doon, kung hinahayaan lang nilang mapanisan o kaya hinahayaan lang nilang hindi malinis yung labangan. Tsaka, kumbaga dyan din, yung mga adjustment din kaming ginawa. Yun, kailangan maligamgam na tubig yung ilalagay namin sa na tubig dun sa gatas para mas nai-stimulate yung mga biik. And then, yung naman sa piglet meal naman yun, sinabi ko na nga kanina na kailangan sa piglet meal may konting piglet booster para mas a-feeling sa kanila o mas ganahan silang kainin yung piglet meal kapag may halo nun na piglet booster. Ngayon naman, syempre dun sa paggamit namin yung program na yan, maraming problema talagang na-resolve. Kasi dati, 30 days nag-aawat kami. Minsan umaabot pa kami ng 35 days nag-aawat kami. Kasi kaya ako umaabot sa ganung age, kasi tinitingnan ko yung biik, parang yung timbang nila, hindi pa pwede pang awat. Ngayon, syempre, pag nag-awat ako ng 30 days, magsasuffer din yung inahin ko.
bababa ngayon yung parity index ng mga inahin kasi nga 35 days sila naaawat. Tapos napapansin ko din, syempre sa tagal na pagdede ng mga biik, bumababa rin yung timbang ng inahin o bumabagsak yung kanilang katawan. At pagdating naman sa paglalande, kung bumabagsak naman yung katawan nila, hindi ko ma-acquire yung proper na age na dapat 5 to 7 days maglalandi sila. Eh hindi ko na ano yun kasi mostly pagka payat ko inawat, 10 days to 15 days talaga. Minsan, naaanuhan pa ako ng isang cycle bago ko sila maawat. Bago sila mapabulugan. Kasi nga, dahil sa payat yung inahin. And then, pagdating naman dun sa mga biik, talagang malaking bagay yung winawin. Kasi, mas madali silang naturuan ng pagkain ng solid food. And then, syempre, pagdating nila, pag naawat sila, mostly kasi nung dati, pag nag-awat kami, 7 kilos yung average nila. Pero bumabagsak sila pag nandun na sila sa wingless. Kasi nanininibago sila dun sa pagkain na kinakain nila. Plus pack na, syempre, hindi sila sanay na agad. Kumbaga, hindi sila sanay na, sanay sila nagatas lang yung dinedede nila dun sa inahin. Kaya talagang bumabagsak sa 7 kilos. Minsan, nararanasan pa namin, nagpa 5 kilos na lang sila. Kaya malaking bagay talaga yung winawin nung na-implement dito yun sa Mac Farm. Ngayon nga, meron na kami mga inahen na, kumbaga yun yung mga nung last December 2010, yun yung mga nag-under sa program Winawin na inaawat namin ng 25 days age. Ngayon, nanganak na uli sila. Kumbaga, maganda naman yung naging resulta. Marami na rin kaming inahen na nanganak. Actually nga, yung araw na to, may nanganak kaming inahen na nag-under din yun ng Winawin nung last December. Kumbaga, anak nga niya ngayon is 11. 11 yung anak nung inahin na yun. Kumbaga, lahat nung dumaan naman, as of now, wala akong naging nakitang problema o na-encounter na problema yung nag-pa-implement dito ng Winawin dun sa mga inahin lalo. Kumbaga, maganda naman yung naging resulta. Nanganak naman sila, na-acquire ko naman yung 5 to 7 days, makubulugan ko sila at tumaas yung parity index nila. In addition nga po, bago ko makalimutan, isa rin pong magandang tips para din po sa mga nag-aalaga rin po ng baboy. Kasi po kami ini-implement namin ngayon dito po yung sa farm na habang pinapakain po namin yung mga inahen, wet na wet po, kumbaga po, babasain po namin ng, mas maganda nga po, gumagamit po kami ng Fromin B, na nahalo po namin yun, ilalagay po namin po yun dun sa pagkain sa tubig, and then ilalagay po yun sa feeds pambasa. Tsaka po, mas maganda rin po sana kung habang kumakain sila, pinapaliguan po yung mga inahin. Mas makakatulong po kasi yun para mas maganda yung ma-release nilang gatas na masusupo ng mga biik. And then yung mga possible changes pa po o yung improvement na pwede pa namin sanang magawa o gagawin as of now naman medyo pinapractice na rin po namin. Yung suggestion din po sa amin ng Agri-Checkers na kasi po yung piglet booster, binabasa po namin siya ng kumbaga wet feeding po siya, ang pinakaano po niya, pinambabasa po namin yung pong piglet meal na habang nandun pa po sila sa farrowing. And then pag po na unti-unti habang pagkaawat po namin, nandun na sila sa weanlings, yun po, pinapractice na po namin yung wet na wet. As of now naman po, wala naman din po kami nakikitang problema. Kaya lang po talaga kailangan yung management. Nandun pa rin po sa pag-perform or pag-implement ng wet na wet. Kasi medyo kailangan mas tutuka dahil baka minsan mapanisan ka kung mas madalas po kasi yung linis ng mga labangan o nagpapasok pa rin po yung facility, yung management po doon pagka nandun na po sila sa weanlings. Yun lamang po at maraming salamat. Sana may natutunan rin kayo. Kasi po kami dun dahil sa program po na yun na pina-implement sa amin ng Agri-Checkers, malaking bagay po yun na itulong sa amin. Talaga pong malaking improvement o yung maganda yung naging resulta. Kaya nagpapasalamat po kami sa Agri-Checkers dahil isa po kami sa nabahagingan ng napakagandang programa po nila. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po si Ginang Esperanza Espolicarpio na taga-Parada, Santa Maria, Bulacan. At ito po ang aking asawa, si John. Kami po ay miyembro ng Kooperatibang Pangbabayan ng Santa Maria at may alagang 35 inahin. Kami po ang piglet multiplier. Ang mga piglet po na napoproduce o nakapanganak ng mga inahin namin ay siya namin dinadala sa mga contract grower ng kooperatiba. Sinubukan ho namin ang Early Win-Win program noong last March 2011. So, after 3 days po ng pagkapanganak ng mga
yung mga piglet, tinuruan na po na mag-take sila ng piglet milk and piglet meal. At sinuportahan din ho ng gentamicin. So, so far po, naging successful naman po yung trial namin na to, yung Early Win-Win program. Ang mga ilan ho sa mga advantage, so naging maganda epekto sa inahin, maaga po sila naglandi. So after a week lang ng pagkakawalay sa mga kulig, maaga sila naglandi. So it means madali po mas madali silang magbuntis. So yung cycle po ng kanilang, ano ba tawag doon? Yung cycle na kanilang panganak, mas mabilis. At yung sa pangatawanan po ng mga inahin, since hindi ho naging dependent yung mga kulig, dahil natuto na nga sila mag-take ng piglet milk, so hindi sila masyadong dumipende sa gatang ina. Okay. Now, sa mga piglet naman, naging maganda ang build ng pangatawan. Hindi sila mga tabang gatas nung maiwalay na. So, maganda ang naging timbang ng mga piglet. Now, para naman sa akin, para sa akin, mas magiging successful yung programa kung ang management, time management, ang facilities, at ang feeds ay maganda. So, since maganda yung naging epekto sa amin, at i-continue namin yung programa ito. Sa mga nag-experience namin sa pag-aalaga ng kulig at sa win-na-win program na ito, sa kadayanan po na kinapos kami ng Parawing Pen, so yung pong isang akayan po namin ay naiwalay po namin ng 17 days. At sa 17 days po at yung 17 days po na yon, na tinuruan po namin na mag-take ng piglet meal and piglet milk, wala naman po naging problema at nag-average din naman po ito ng 6 to 7 kilos. So sa ngayon po, target po namin na 22 to 24 days ay maiwalay yung mga piglet. At pero depende rin po ito sa kondisyon ng mga piglet. So kung average na 6 to 7 kilos ang target namin para maiwalay yung mga. Okay. So far, sa Win-a-Win program, winner kami.